Crab mentality. Dalawang babae nagbubulungan sa tapat ng bahay ng kanilang kababata. Sabi ng isa, taga-customs kasi yan, kaya yumaman. Sagot naman ng kasama, ay, malamang korap yan. Di nila napansin na nakatingin pala sa kanila ang kanilang kababata at naririnig sila. Sumagot tuloy ito ng, hindi ako taga-customs, may negosyo akong importation. Magandang araw sa inyo. Saka ito tumalikod at umalis. Naging biktima ka na ba ng ganitong pag-iisip at usapan ng mga tao? Ang mag-isip ng mali sa kapwa at siraan ng kanilang puri marahil ng dahil sa inggit. Sa Filipino setting, crab mentality ang tawag dito. Kapag may isang umaangat, ibinababa naman ng iba. Isa itong takbo ng pag-iisip at gawi na madalas normal na sa atin. Inggit ang kadalasang nagdudulot ng ganitong pag-iisip. At ayon kay Jesus, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan na nag-uudyok sa ating gumawa ng kasamaan gaya ng pagkainggit. Philippians 2:3 says, do nothing out of ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourself. Ito ang mentalidad ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Iniisip niya ang kabutihan ng kapwa at kung ano ang makakabuti para sa kanila. Kung tayo ay umaasa na ang Diyos ang bahala sa atin, walang magiging puwang ang inggit. Kung nakakaangat sa buhay ang iyong kaibigan o kapitbahay, maging masaya para sa kanila at umasang darating din ang kaginhawaan sa iyong buhay ayon sa plano ng Diyos para sa iyo. Dasal tayo. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang kapatawaran ninyo. Linisin ninyo ang aking puso para hindi ako makapag-isip ng mali sa aking kapwa. Naway maging pagpapala ako sa lahat ng tao. Nakakaangat man sila sa buhay o naghihirap, upang makilala din nila kayo bilang Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating application, kung may na-offend kang tao dahil sa crab mentality, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa para ayusin mo ang maling nagawa mo. Maaari kang humingi ng paumanhin sa taong yon o maging encouragement at totoong kaibigan sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Mark 7:21-22. This is Iko Gonzalez. Have a happy Jesus-filled day today.